ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang halaga ng mga anak ay hindi lamang nasusukat sa kaya nilang ibalik sa naging sakripisyo ng mga magulang. Ang pagtrato sa kanila ng pantay ay paraan din ng pagpapakita ng tunay na pagmamahal na tanging ama't ina lamang ang makapagbibigay. Ikaw, kabarangay, sa anong paraan mo naramdaman na mahalaga ka sa iyong mga magulang? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang RJ. 27 years old na po ako nang magsimula ang aking kwento. Isa po akong introvert. Mahiyain na po ako mula pagkabata, kaya naman kahit consistent honor student naman po ako ay halos hindi pa rin ako napapansin ng nanay ko. Mas napapansin niya sina kuya at yung bunso kong kapatid na parehong sporty at achiever din sa eskwelahan. Gusto ni nanay na maging accountant ako pero dahil mahiyain ako, ay hindi kaagad ako nakahanap ng trabaho. Parang ikinulong po ako noon sa sarili kong bahay, Papa Dudut. Hindi naman po talaga yon ang kurso na gusto ko pero si nanay ang pumili noon para sa akin dahil malaki raw ang sweldo ng mga accountant. Akala ko naman ay sosuportahan niya ako pero mula na mag-aral ako ay kinailangan ko pang mag-part-time job para may ipanggastos ako sa kolehiyo. Madalas din akong rumakit noon hanggang sa pinasok ko ang freelancing kahit na estudyante pa lamang ako. Dahil doon, Papa Dudut, ay nagkaroon ako ng allowance at nagkaroon ako ng sapat na panggastos. Hindi na ako umasa pa sa sustento ni tatay dahil si nanay din ang humahawak noon. Papa Dudut, nakatapos ako ng kolehiyo ng sariling sikap lamang. At nang mag-decide ako na ituloy ang freelancing ay hindi yun nagustuhan ni nanay dahil maliit pa ang kinikita ko noong time na yon. Samantalang si kuya ay sumasahod na ng 50,000 pesos kada buwan. At yung bunso naming kapatid ay consistent sa pagiging achiever kaya laging napapasaya si nanay. Naging streamer po kasi yung bunso kong kapatid at malaki ang kinikita niya roon kahit nag-aaral pa lamang. Kaya naman halos hindi na ako napapansin ni nanay. Nag-aambag naman ako sa mga gastusin pero halos hindi na rin yon napapansin dahil kadalasan ay nabayaran na ni kuya ang mga bills namin. Hanggang sa na-realize ko na parang may favoritism talaga si nanay sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Walang laman yung kasirola. Nay, may ulam po ba kayong naitabi? Ay, wala na. Ubus na. Tulog ka kasi ng tulog dyan eh. Ayan, naubusan ka tuloy. Nagtatrabaho po ako sa kwarto, hindi po ako natutulog lang. So, sinong niloko mo? Lagi kang nagkukulong sa kwarto mo. Tinatawag ka pero wala kang naririnig. Pasensya na po kayo kung hindi ko kayo narinig. Lumabas-labas ka kasi sa kwarto mo para hindi ka nabibingi. Ginagawa mo kasing opisina yung kwarto mong hindi man lang nasisikatan ng araw eh. Di po ako pwede dito sa labas magtrabaho, maingay po rito eh. Ah, ganon? Sa tingin mo nakakaabala pa kami sa'yo? Nakakahiya naman, RJ. Nay naman, hindi po yun yung ibig kong sabihin. Kailangan ko lang po talaga ng tahimik na lugar para sa trabaho ko. Kaya nga po sa kwarto na lang Hindi ako... ako interesado sa ginagawa mo. Kung gusto mong makakain, magluto ka ng sarili mong hapunan. Wala kang kasambahay dito. Ay, magdedelata na lang po ako. Kung ginamit mo sana yung tinapos mo, maganda na sana yung trabaho mo ngayon. Yung kasabayan mo, kumikita na ng 60,000 monthly, samantalang ikaw, kulang pa sa sarili mo yung sinisweldo mo.
Hindi ko alam kung bakit nagtitiis ka pa dyan sa pipitsuging trabaho mo eh. Samantalang ang daming magagandang opportunity sa'yo sa labas. Nag-iipon lang naman po ako ngayon, Nay. Mag-i-exam din po ako. Kailangan ko lang po masecure lahat ng gagastusin ko. Itutuloy ko naman po eh. Sus! Kahit nga hindi ka na mag-exam, maganda pa rin yung magiging trabaho mo. Ang sabihin mo, kulang ka sa diskarte. Mas gusto mong magmukmok sa kwarto. Bakit hindi mo gayahin yung kuya mo? Ang laki na nang naitulong sa akin. Hindi ko na kailangan problemahin yung mga gastusin dito sa bahay kasi siya na yung bahala. Talo ka pa nga nung bunsong kapatid mo eh. Mas malaki pa yung kinikita kaysa sayo. Hoy, ewan ko nga ba kung bakit nagkaroon ako ng anak na kagaya mo. Darating din naman po ako ron, Nay. O ay kailan pa? Kapag wala na ako. Kapag hindi ko na mapapakinabangan yung pinaghirapan mo. Nagbibigay din naman po ako para dito sa bahay ah. Di nyo lang po napapansin kasi mas malaki yung binibigay sa inyo ni Kuya. Pinagmamalaki mo yung ambag mo rito sa bahay, dilata lang yung kayang bilhin. Uy, tama lang pala na dilata yung ulamin mo. Kasi yun lang naman yung kayang bilhin ng sweldo mo. Ay, sige na po, Nay. Simula po ngayon, ako nang bahala sa pagkain ko. Para hindi na rin po makadagdag sa mga problema nyo. Sa susunod, ikaw naman yung magbayad ng kuryente. Ang lakas mo rin kumonsumo pero yung kuya mo yung nagbabayad. Nay, di po ba nag-abot ako sa inyo ng 2,000 nung nakaraan? Kulang yon. Kaya sa susunod na buwan, ikaw naman yung magbayad. Wala naman pong problema sa akin yun eh. Kung may iba pa po kayong pababayaran sa akin, sabihin nyo lang po. Magagawan ko naman po ng paraan yun. Aba, hindi ka na dapat sinasabihan. Magkusa ka na. Yun ang dapat. Opo, Nay, magkukusa na po. Nga pala, kailangan na ring palitan yung washing machine. Baka naman gusto mong ikaw na yung bumili ng bago. Para may ambag ka naman sa mga gamit dito. Sige po, paglalaanan ko na po sa susunod kong sweldo. Meron pa po ba kayong sasabihin? Maglibot ka rito sa bahay nang makita mo kung ano yung mga kailangan palitan. Alam nga namang lahat na lang sasabihin ko pa sa'yo. Ay, sige po, magluluto na muna ako ng pagkain para makabalik na ako sa trabaho ko. Papadudot sa kabila ng hindi patas na pagtrato ni nanay sa akin kumpara sa mga kapatid ko, ay ginagawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa kanya. Sa katunayan, 80% ng sweldo ko ay binibigay ko na kay nanay para wala na siyang masabi. Hindi ko na lang iniisip na hindi ako tinulungan ng nanay ko noong nag-aaral ako sa kolehiyo. Ang mahalaga na lamang sa akin ay may ambag ako sa bahay sa pagbabaka sakaling magbago rin ang pakikitungo sa akin ni nanay. Papadudot, bukod po sa hindi ko naranasang maging paborito ni nanay, ay hindi ko pa rin po nararanasang magkaroon ng girlfriend. May mga nakikilala naman po ako sa social media account ko pero palagi akong nafe-friend zone. Gaya na lamang ni Ederlyn. Naging close kami noong binasted niya ako at sa kanya ako madalas naglalabas ng sama ng loob. At palagi rin naman siyang nagbibigay ng advice. Pinigilan ko naman ang sarili ko na hindi na ma-fall sa kanya pero sa katagalan ay hindi ko na yon napigilan. Lalo na nang mag-decide si Ederlyn na makipagkita sa akin, papadudot. Nasaan na kaya si Ederlyn? Sabi niya nakababa na siya ng bus ah. RJ! Ikaw na ba yan? Ay! Ikaw nga! Uy! Oh, bakit ganyan yung reaction mo? Wala. Nagulat lang ako. Bigla mo kasi ako niyakap eh. Hindi ka ba sanay nang niyayakap? Hindi pa kasi ako niyayakap ng ibang babae bukod sa mga pinsan ko. Ganun? Ito, Bakit mo ako hinalikan sa labi? para ako rin yung first kiss mo. Ha? Pero di ba ayaw mo naligawan kita? Dati yun kasi hindi pa naman tayo nagkikita sa personal. Feeling ko kasi noon parang ayaw mong makipag-meet kaya binasted kita. Ayoko naman ng online boyfriend lang. Sorry. Mahihain lang kasi talaga ako. Kita ko nga. Pero wag kang mag-alala, ako na lang yung mag-a-adjust para sa'yo. Perfect kaya tayo. Isang introvert at isang extrovert. Magtatagal ka ba rito?
Hindi, ilang araw lang ako rito. Gusto lang talaga kita makita, tsaka para matupad na rin yung mga travel goals natin. Sabi mo, itutour mo ako dito sa Ilocos. Gagawin ko naman yun. Ang kaso, hindi kita madadala sa bahay. Okay lang ba kung ihanap na lang kita ng pansamantalang matutuluyan mo? Don't worry, okay lang naman sa akin na mag-hotel na lang muna. Ilang araw lang naman eh. Ako nang bahala sa pang-check-in mo. Ha? Hindi, no, ako na. May budget ako para dito, kaya wag mo na akong alalahanin, okay? Basta, ikaw yung tour guide ko. Pasensya ka na talaga. Kung hindi lang sana magagalit si nanay, doon na lang kita patutuluyin sa bahay. Ano ka ba? Okay lang talaga. Mas mag-worry ako kung mag-aaway pa kayo ng nanay mo dahil sa pagtuloy ko sa inyo. Ay, salamat at naintindihan mo. Tara, samahan na kita mag-check-in. Okay, pero wag ka na muna umuwi ah. Samahan mo muna akong kumain. Siyempre naman kakain tayo. Kung gusto mo, simulan ko na ngayon yung pag-tour ko sa'yo eh. Bukas na lang. Medyo pagod pa kasi ako sa biyahe. Ang layo kasi. Sabi ko kasi sa'yo, ikaw na lang pupuntahan ko. Sorry, pero kapag hinintay ko pang ikaw yung pumunta sa akin, baka hindi pa rin tayo nag-meet until now. Ganun ba talaga akala mo sa akin? Honestly, oo. Paano kung sabihin ko sa'yong may nahanap na akong matutuluyan sana sa San Pedro? Eh di sorry kung na-judge kita. Pero ngayon, gusto ko lang ipaalam at linawin sa'yo na binabawi ko na yung pang-reject ko sa'yo noon. Tayo na! Ha? Tayo na? Aha. Salamat ah. Akala ko kasi talaga wala nang pag-asa na maging tayo eh. Pwede ba akong yumakap? Kanina pa nga ako naghihintay oh. Papadudod, sa totoo lang ay halos lumubog na ako sa kahihiyan tuwing naaalala ko kung paano ko hinarap si Ederlyn sa unang beses ng pagkikita namin. Hindi ko rin inaasahan na sa araw na yon pa niya ako sasagutin. Nakakahiyaman na siya pa mismo ang pumunta sa akin ay natuwa na rin ako dahil finally ay nagkita na rin kaming dalawa ng personal. Dahil bungangera ang nanay ko, gustuhin ko mang doon na lamang sa bahay magstay si Ederlyn, ay hindi ko na po ipinagpaalam pa kay nanay dahil alam kong hindi rin naman siya papayag. Sinamahan ko na lamang siya para mag-check-in sa isang hotel. Medyo may kalayuan yon sa amin pero sabi ko sa kanya, ako na lamang ang pupunta sa kanya para hindi na siya masyadong maabala. Papadudot, bukod sa vlogger at dati ring virtual assistant si Ederlyn, ay may kaya po ang pamilya niya. Parehong nasa medical field ang mga magulang niya. At yung panganay naman niyang kapatid ay kapapasa lamang sa bar exam. Hospitality management ang tinapos ni Ederlyn pero mas gusto niyang mag-vlog. Sinubukan niya lang maging virtual assistant dahil sa akin at para masabi sa parents niya na may trabaho naman siya. Pero sa kabila ng estado nila sa buhay, kahit minsan ay hindi ko nakita ng kaartihan si Ederlyn. Kaya naman mas lalo ko po siyang nagustuhan. Ang problema, akala ko ay matutuwa ang nanay ko kapag naipakilala or nagpakilala na ako ng babae sa kanya gaya ng ginawa ng kuya ko. Pero nang dalhin ko sa bahay si Ederlyn para makilala ni nanay ay pinahiya ako nito sa harapan mismo ng girlfriend ko, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, panay ang hingi ko ng sorry kay Ederlyn dahil sa naging pakikitungo sa kanya ni nanay. Sinabihan kasi ako ng nanay ko na hindi raw siya interesadong makilalang babaeng kasama ko dahil dagdag palamunin lang daw sa bahay. Yon ay kahit na ipinaliwanag ko sa kanya na hindi naman makikitira o makikituloy man lang sa amin si Ederlyn. Masyado ko nasaktan sa ginawang yon ni nanay at umabot na sa puntong sumama ng husto ang loob ko sa kanya. Papadudot, nang minsang bumisita sa amin, yung tita ko na kapatid ni nanay ay may naikwento ito sa akin na hindi ko inaasahan. Noong ipinagbubuntis pala ako ng nanay ko ay nagkaroon sila ni tatay ng malalang pag-aaway. Hanggang sa naisip ni nanay na ipalaglag na lamang ako dahil halos hindi na sila magkaayos noon.
Pero nangako si tatay na mananatili sa tabi ni nanay hanggang sa maipanganak ako, kaya hindi yun natuloy. Naging okay ulit ang pagsasama nila hanggang sa ipagbuntis naman ni nanay ang bunso naming kapatid. Pero noong malalaki na kami ay tuluyan na silang nagkahiwalay. May iba ng partner ang tatay ko pero si nanay ay mas piniling hindi na lamang maghanap ng ibang lalaki. Sabi niya mas gusto niya raw na ituon ang atensyon niya sa mga anak niya. Pero parang nakalimutan naman niya na anak niya rin ako, Papa Dudut. RJ! RJ! Ano ba? Kanina pa kita ginigising ah. Hindi ka ba tatayo dyan? Bakit po, Nay? Natutulog ko pa lang po eh. Sakit pa ng ulo ko. Paanong hindi sasakit puyat ka ng puyat? Wala namang kakwenta-kwenta yung ginagawa mo. Bumangon ka na riyan. Ay, eto babangon na. Ano po bang problema? Mag-empake ka na ng mga gamit mo at ipapalinis ko tong kwarto mo. Po, bakit kailangan ko pang mag-impake? May iba nang magkakwarto dito. Ha? Saan naman po ako niyan matutulog? Wala na pong ibang kwarto dito sa bahay. Kung hindi mo kayang matulog sa sala, maghanap ka na lang ng mauupahan. Matanda ka na. Kaya mo ng sarili mo. Pero bakit naman po biglaan? Sana sinabi niyo sa akin na mas maaga na palalayasin niyo na pala ako dito para naman napaghandaan ko. Hindi naman po basta-basta na makakahanap ako ng mauupahan eh. Problema ko pa ba yun? Gawin mo ng paraan. Basta alisin mo yung mga gamit mo rito kasi may iba nang gagamit ng kwarto. Sino naman po? Kung gusto niyo, rirentahan ko na lang tong kwarto ko para... Ay, hindi pwede. Dito natitira yung mapapangasawa ng kuya mo. Pero habang hindi pa sila ikinakasal, magkahiwalay muna sila ng kwarto. Pero Nay, bakit kailangan ako yung umalis? Sino bang pinakamaliit yung ambag dito sa bahay? Di lumabas din yung totoo. Anong pinagsasasabi mo? Na may paborito kayong anak. Wala akong paboritong anak. Ikaw ha? Wala ka nang naitutulong sa akin kung ano-ano pang sinasabi mo. Totoo naman eh. Palagi na lang si kuya tsaka si bunso yung pinapaboran nyo. Porke sila yung nakakapagbigay ng malaking pera sa inyo. Pagdating sa akin, palaging mainit yung ulo nyo. Palagi na lang kayong galit. Lagi kayong nakasinghal. Parang di anak yung turing nyo sa akin. Dadramahan mo pa talaga ako. Ako yung magdedesisyon kung hanggang kailan ka lang pwedeng manatili sa bahay na to. Kaya bilisan mo na ang pagkilos dyan. Darating na mamaya yung girlfriend ng kuya mo. Mas pipiliin nyo pa talagang patirahin yung ibang tao dito kaysa sa sarili nyong anak? Grabe naman kayo, Nay. Pwede namang sinakuya yung mga upahan kung balak talaga nila magpakasal. Tsaka hindi lang naman po sa inyo tong bahay eh. Si tatay po ang nagpatayo nito kaya may karapatan akong tumira dito. Yung girlfriend ni kuya, meron ba? Hindi naman po siya parte ng pamilya. Pues ngayon, parte na siya ng pamilya. Kaya may karapatan na siya. At ikaw, total naman palamunin ka lang dito sa bahay. Mas mabuti nang magsarili ka na nang matuto ka naman. Sige po, aalis ako rito. Patirahin nyo kung sino mang gusto nyong patirahin dito sa bahay nyo. Pero hindi na ako makikihati sa mga gastusin. Tsaka hindi na ako aasa na itatrato nyo ako na parang anak nyo rin. Kasi ganyan na kayo dati pa. Hindi kayo patas sa amin. Pero magantay lang kayo. Patutunayan ko sa inyo na kaya ko pang higitan yung ginagawa ng mga paborito nyong anak. Sinasabi ko sa inyo, balang araw, Nay, kakailanganin nyo rin ako. Papa Dudut, nadala na po ako noon ng emosyon ko kaya nasabi ko yon kay nanay. Hindi ko po kasi matanggap na mas gusto pa ni nanay na magpatira sa bahay namin nang hindi niya naman kadugo. Samantalang ako na ginagawa ang lahat para makatulong sa kanya. Kahit na matagal na niyang pinaparamdam na kinalimutan na niya ako bilang anak, ay hindi niya man lang binigyan kahit katiting na konsiderasyon. Nagmukha akong kawawa noong araw na pinalayas niya ako. Nag-offer naman sa akin yung mga pinsan ko na sa kanila muna tumira pero tumanggi ako dahil kapag nalaman niyo ni nanay ay hindi niya titigilan ang pangiinsulto sa akin. Pansamantala ko na lamang na iniwan sa kanila yung mga gamit ko habang naghahanap ako ng paupahan.
Nang malaman ng girlfriend kong si Ederlyn na pinalayas ako ni nanay, sinabi niya sa akin na mangupahan na lamang daw kaming dalawa para makabukod na rin siya sa parents niya at magkaroon ako ng ka-share sa renta habang nag-iipon. Hindi naman ako nagdalawang isip noon dahil paraan na rin yon para makalayo kina nanay. Ipinamigay ko na lamang yung iba ko mga gamit, kaunti lang yon dinala ko at kasama na roon yung mga gamit ko sa trabaho. Nakapagsimula ako at nagkaroon ng payapang buhay nang hindi kasama ang nanay ko, Papa Dudut. Natapos din. Babe, may karapatan na ako matulog. Eh di congrats. Sige na, matulog ka na. Ako na lang muna mag-grocery mamaya. Ha? Hindi, sasamahan kita. Mamaya na lang ako matutulog pag uwi natin. Ayan ka na naman. Okay lang naman sa akin na ako na lang muna. Wala pa naman akong gagawin eh. Nakapag-upload na ako kanina. Mukhang mas maganda yung kitaan dyan sa ginagawa mo ha. Pwede ba ako dyan? Alam mo, buti na itanong mo yan. Matagal ko na nga sanang gustong i-offer sa'yo. Pero ayoko lang kasi na ma-feel mo na baka naliliitan ako sa sweldo mo, kaya ako yun gagawin. Ikaw talaga? Di naman ako mag-iisip ng ganun. Gusto ko nga kumita ng malaki para mas mabilis makaipon. Para kapag nagkita ulit kami ng nanay ko, wala na siyang dahilan para maliitin at insultuhin ako. Nga pala, hindi ka man lang ba kinukumusta ng mga kapatid mo? Bakit naman nila ako kukumustahin? Sa sobrang masunurin nila kay nanay, baka nakalimutan na talaga nila ako. Tsaka di rin naman ako umaasa. Kung noon nga na nasa iisang bahay lang kami, parang hindi nila ako kilala. Ngayon pa kaya na malayo na ako sa kanila. Bakit ba kasi ganun yung pamilya mo? Kung ako siguro yung makakaranas niyan, baka na-depress na ako. Buti nga matibay pa rin ako kahit papaano. College pa lang ako, ganun na si nanay sa akin eh. Si tatay naman, once in a blue moon na lang kung mangumusta. Nagbibigay lang sa akin nung nag-aaral pa ako kapag naaalala niya. Kapag nakalimutan niya, sorry na lang. Hindi naman ako makapagsabi sa kanya kasi alam ko na hawak ng bagong partner niya yung Facebook account niya. Baka pag-awayan lang nila yung pagsuporta sa akin. Kaya ba nag-part-time job ka na lang noon? Oo. At never yun na-experience ng dalawang kapatid ko kasi mahal na mahal sila ni nanay. Ay, hindi ko talaga gets yung mga nanay na hindi patas sa mga anak nila. Pare-pareho lang naman kayong dugot laman ng nanay nyo. Pero totoo pala talaga yung ganun, no? Na may mga parents na may favoritism. Ay, hayaan mo na. Mas mabuti na rin siguro na nangyari to para hindi na lumalim pa yung sama ng loob na nararamdaman ko sa nanay ko. Nakakabilib ka talaga, babe. Gusto ko naman yung part na may gusto kang patunayan sa nanay mo. Dama ko yung gigil mo ron eh. Pero nararamdaman ko rin na mahal mo pa rin siya. Hindi naman basta-basta mawawala yun. Nanay ko pa rin naman siya. Nanay mo nga siya, pero parang hirap naman siyang magpakananay sa'yo. Sabi mo nga, ginagawa mo naman lahat para makatulong sa kanya, pero hindi niya yun nakikita. Pero pagdating sa dalawa mong kapatid, may special treatment siya. Ibig sabihin ba nun, magiging nanay lang siya kapag malaki na yung naiaabot na pera? Eh di parang sinusweldohan nyo na lang siya sa pagiging nanay niya sa inyo. Ewan ko ba dun kay nanay? Masyadong mainit yung dugo niya sa akin. Iniisip ko nga, kung naging CPA kaya ako, palalayasin pa rin kaya niya ako. Ikaw lang makakasagot niyan, babe. Ikaw yung mas nakakakilala sa nanay mo eh. Hanggat maaari, ayoko nang magsalita ng masama against sa nanay mo. Kasi alam kong pinapahalagahan mo pa rin siya. Basta sa akin, palagi ka may special treatment. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa akin kasi mas gusto kong sabay nating patunayan na hindi tayo nagkamali sa desisyon nating magsama. Papa Dudut, parang nagkaroon ako ng kalayaan at kakaibang saya mula nang palayasin ako ni nanay. Nagsama po kami ni Ederlyn pero kahit na nasa iisang bubong lamang kami, naglagay pa rin kami ng limitasyon para sa isa't isa.
Alam ko na may pangarap pa si Ederlyn at ganon din naman ako kaya nagkasundo kami na career muna ang ipopursu namin bago ang pagkakaroon ng sarili naming pamilya. Papa Dudut, isinama ako ni Ederlyn sa pagbablog niya. Mahilig kasi siya sa mga riding adventures at pumunta sa iba't ibang mga lugar kasama ang mga pinsan niya. Libangan niya lamang daw yon noong una hanggang sa dumami ang kanyang followers and subscribers. May account din siya sa iba pang streaming platforms at kumikita rin siya sa pagla-live doon. Nakabili siya ng may kamahalang motor na ginagamit niya sa pag-rides. Nahiya ako noong una dahil wala naman akong big bike na kagaya sa ginagamit nila. Pero pinahiram ako ni Ederlyn ng pera para makabili ako ng sarili kong big bike, Papa Dudut. Binayaran ko naman yon sa kanya nang magkaroon ako ng share sa mga kinikita niya. Mula nang isama ako ni Ederlyn sa mga vlogs niya, ay unti-unti na rin nawala yung pagiging mahiyain ko. Nagagawa ko na rin mag-live at doon ko naranasang makatanggap ng mga virtual gifts na pwede palang i-convert sa cash. Dahil streamer din yung bunsong kapatid ko, nakarating kay nanay yung ginagawa ko at hindi ko inaasahan. Ang ginawa niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung nakakuha kami ni Ederlyn ng mga endorsement, naisipan naming magnegosyo na rin habang ipinagpapatuloy ang pagiging vlogger namin. Dahil hindi naman habang buhay yung swerte namin doon. Nagkaroon kami ng sarili naming shop ng motorcycle parts. Pero dahil hindi naman kalakihan ang kinikita namin doon ay naisipan na rin naming subukan yung custom apparel printing at hindi naman namin pinagsisihan ang naging resulta. Sinuportahan kami ng mga kasama namin sa Riders Club at ng mga naging kaibigan namin ni Ederlyn. Hindi talaga namin nakalaing magbo-boom yung business namin na yon kaya medyo binawasan na namin ang oras sa vlogging para magkaroon pa rin kami ng sapat na pahinga. Matapos nga ang 3 taon sa dami ng mga magagandang nangyari sa buhay ko, mula nang magsama kami ni Ederlyn ay hindi ko na alam kung paano ko pa siya mapapasalamatan. Papa Dudut, sinamahan niya ako sa mga panahong down na down ako. At wala pang maipagmamalaki. Sa mga panahong yon, ay hindi niya pinaramdam sa akin na siya ang mas may pera. Tinuruan niya ako kung paano dumiskarte at kumawala sa comfort zone ko. Kaya naman naisipan ko noong mag-propose sa kanya. Noong time kasi na yon ay sigurado na akong siya na ang babaeng gusto kong makasama sa panghabang buhay. Tinanggap naman niya ang proposal ko kaya matapos yon ay pinasimulan na rin namin yung dream house naming dalawa. Gusto naming mabuo muna yon bago kami magpakasal. Pero nung binisita namin yung pinapagawa naming bahay, may sumugod sa akin ng wala akong kamalay-malay, Papa Dudut. Mukhang matagal-tagal pa bago matapos tong dream house natin. Oo nga eh, mukhang kailangan pa nating doblehin yung sipag sa pagtatrabaho. Wala namang problema yun. Kayang-kaya natin yun, babe. Pero kapag magkakaanak na tayo, hindi na pwede yung ganun ha. Ayoko ma-stress ka masyado. May 1 taon pa naman tayo, di ba? Madadagdagan pa yung ipon natin. Oh, may dumating. Sino kaya yun? Babe, nanay mo yata. RJ! Nay? Ano pong ginagawa niyo rito? Binibisita ka. Mukha kasing nakalimot ka na. Ano? Porket mapera ka na ngayon. Kinalimutan mo ng may nanay at mga kapatid ka pa. Kinalimutan? Nay, kayo po yung unang nakalimot. Tsaka di ba pinalayas niyo ako sa bahay niyo? Mula nung umalis ako kahit 1 beses hindi niyo ako kinumusta. Wala akong natanggap sa inyo. Sa tingin mo, dapat ba akong humingi ng tawad sa'yo? Hindi magulang ang magpapakumbaba para sa anak. Kawalan ng respeto yung pagtalikod na ginawa mo sa amin. Alam niyo, Nay, kung kawalan ng respeto lang din naman yung pag-uusapan,
Kayo po yung unang gumawa nun sa akin. Ginawa ko naman po lahat ng makakaya ko para makatulong sa inyo pero ni minsan, hindi nyo pinaramdam sa akin na may halaga ako sa inyo. Inalagaan kita mula pagkabata. Binuhay kita. Kahit na hindi kami maayos ng tatay mo noong ipinagbubuntis kita. Hindi pa ba pagpapahalaga yun? Binuhay nyo nga ako, oo. Pero hindi ko naman naramdaman na may nanay ako. Palaging sina kuya at saka si Bunso yung iniintindi nyo. Oh, nung kayo yung pumili ng course ko sa college, akala ko susuportahan nyo ako. Pero iiwan nyo lang pala ako sa ere. Nakalimutan nyo na po, Nay? Ako yung nagpaaral sa sarili ko. Naramdaman ko lang naman na nanay ko kayo nung graduate ako ng college eh. Mas kailangan ng kuya mo yung suporta ko noong panahong yon. Isa pa, nakakuha ng scholarship yung mga kapatid mo, kaya nakapag-aral sila sa private university. Nay, libre yung tuition fee dun sa college na pinasukan ko. Kahit konting panggastos lang sana. Humihingi naman ako kay tatay pero sa inyo niya ibinibigay. May binigay ba kayo sa akin? Wala. Puro kay kuya nyo lang naman ginagastos lahat ng mga inaabot sa inyo ni tatay na para sa akin. Kaya tama lang na bumawi siya agad sa inyo nung makapagtrabaho na siya. Kaya ba ngayong kumikita ka na ng malaki ay nagmamayabang ka na? Hindi ka makakarating sa kinalalagyan mo ngayon kung hindi kita iniluwal. Utang mo sa akin ang buhay mo. Alam nyo, Nay, kung pera lang naman yung gusto ninyo, pwede naman kayong manghingi eh. Hindi ko naman kayo pagdadamutan. Pero yung sinasabi nyo na utang na loob ko sa inyo yung buhay ko? Sige, sabihin na natin na totoo yon kasi binuhay nyo ako. Pero kung may choice lang ako nun, hindi ko naman gugustuhin na mabuhay na kulang sa pagmamahal ng isang ina eh. Kaya nyo naman magbigay ng pagmamahal eh. Nagawa nyo nga sa mga kapatid ko. Pero bakit pagdating sa akin ang damot-damot nyo? Ano po bang nagawa ko sa inyo? Papadudot na tahimik na lamang po noon si nanay at napilitang umalis dahil sa sagutan naming yon. Pero bago siya umalis ay sinabihan ko siya na mag-transfer na lamang ako ng pera sa bank account niya. Bukod sa nasaktan ako sa mga sinabi ng nanay ko ay nalungkot po ako sa katotohanang naalala lamang ako ng nanay ko dahil may pera na siyang mahihingi sa akin. Nagbingi-bingihan po siya sa mga saloobin ko gaya ng ginagawa niya noon. Matapos ako mag-transfer ng pera sa account ni nanay ay minessage niya ako sa Facebook at pinipilit na doon na lamang ulit tumira sa bahay. Pero nang pinanindigan kong bubukod na ako dahil balak na naming magpakasal, ni Ederlyn ay hindi naman yon nagustuhan ni nanay. Nalaman ko na lamang na nag-post na pala siya sa Facebook para paringgan ako. Nabasa naman po yon ng mga kamag-anak namin at kinampihan nila si nanay. Dinilit naman po ni nanay yung Facebook post niya pero wala na rin pong silbi yun dahil masama na ang tingin sa akin ng mga kamag-anak namin. Papadudot nalaman ko na lamang na wala na pala sa bahay namin yung girlfriend ni kuya dahil pinalayas daw po ito ni tatay nang minsang bumisita siya roon. Sinabihan niya raw po si kuya na bumukod na kung balak nitong bumuo ng sariling pamilya. Wala naman pong nagawa noon si nanay kaya napilitan ng umalis doon si kuya. Yan ang mga ganap, papadudot. Ano babe, kumusta sa bahay niyo? Ayun, dalawa na nga lang sila ng kapatid kong bunso. Pero magulo pa rin. Bakit naman? Yung bunso kasi namin natutong bumarkada. Porque maagang kumita ng sariling pera, lumaki yung ulo. Hindi na nakikinig kay nanay. Kaya ngayon, bukod sa hindi na nakakapag-live streaming, hindi pa pumapasok sa school. Kaya dropped out ang kinahinatnan. Gusto ni nanay na pagsabihan ko yung kapatid ko, hindi naman makikinig sa akin yun. Nangihingi siya ng suporta. Pag-aralin ko raw hanggang makatapos ng college. Anong sinabi mo sa nanay mo? Pumayag ka ba? Wala naman sanang problema sa akin yun kasi kaya ko pang diskartehan pero hindi ko naman nakikita sa kapatid ko na gusto niya mag-aral eh. Halos hindi na nga umuuwi sa bahay. Yung tatay mo, ayaw na bang suportahan yung kapatid mo? Ayaw na eh. Wala na raw siyang ganang suportahan yung ganong katamad mag-aral. Hindi ko naman siya masisisi
Sino ba naman kasing gaganahan magpaaral sa taong hindi naman nagpupursigi? Nakakaloka talaga yung pamilya nyo, babe. Buti na lang, iba ka sa kanila. Kung hindi ako pinalayas noon ng nanay ko, impyerno pa rin sana buhay ko ron. Ano palang plano mo? Makikipag-ayos ka ba sa nanay mo? Ay, hindi ko alam, babe. Parang kahit ano namang gawin ko, masamang anak pa rin ang tingin niya sa akin eh. Pero nagbibigay ka naman ng pera sa kanya, di ba? Oo, nagbibigay pa rin ako. Hindi ko siya pagdadamutan. Pero di na ako umaasang magkakaayos pa kami. Di na rin ako umaasa na mararamdaman ko pa na mahal ako ng nanay ko. Buti pa nga si tatay kahit na para siyang kabuting pasulpot-sulpot lang sa bahay. May malasakit pa rin siya sa akin. Sorry ha, pero kaya lang naman kayo nagkasira-sira kasi masyadong mukhang pera yung nanay mo. Hindi kaya yun din yung dahilan kaya sila naghiwalay ng tatay nyo? Hindi ko alam kung ano talagang dahilan ng paghihiwalay nila. Pero sa nakikita ko, mukhang ganun na nga. Tsaka kung titingnan si tatay, hindi rin niya pinagsisisihan na hiniwalayan niya si nanay. Masaya na siya sa bago niyang partner. Tsaka okay naman kami ni tatay. Tinanggap ko na lang na iba na yung priority niya. Pero ang importante, naaalala niya pa rin na may mga anak siya kay nanay. Pero yung nanay mo, sa tingin mo ba, wala na talagang pag-asa na maayos yung relasyon nyo? Paano kapag ikakasal na tayo, hindi mo ba siya iimbitahin? Sa totoo lang, di ko alam. Baka magskandalo pa siya sa simbahan pag nagkataon eh. Alam mo babe, mas maganda pa rin talaga na magkausap kayo ulit. Yung mas mahinahon at mas maayos na pag-uusap para maintindihan niyo yung isa't isa. Ang hirap kasi na may mabigat ka pa ring dala-dala kasi hindi maayos yung relasyon yung mag-ina. Alam ko naman na hindi ikaw yung nagkulang. Pero subukan mo lang na ikaw ulit yung lumapit sa kanya. Baka sakaling lumambot yung puso niya sa'yo. Ay, sige, susubukan ko. Basta babe, kahit anong mangyari dyan sa gagawin mo, nandito lang ako. Hindi ako makikialam sa pag-uusap niyo kasi baka mas lalo lang gumulo. Lalo na hindi ako gusto ng nanay mo. Oo, babe, huwag ka na makialam. Ayoko rin kasi na madamay ka sa gulo na meron yung pamilya ko eh. Tsaka wala ka namang kailangang gawin. Yung suporta mo pa lang sa akin, sobra-sobra na. Kaya kung hindi man ako sinuwerte na magkaroon ng masayang pamilya, kayang gawa ng paraan yun. Bubuo na lang tayo ng dream family natin. Papadudot mula nang mawala sa bahay si kuya ay hindi na ito nagbigay pa ulit ng pera kay nanay. Kaya naman sa akin na palaging nangungulit ang nanay ko. Nangungumusta naman siya pero bago pa man ako makasagot ay may kasunod na kaagad na hihingi siya ng pera. Kahit nag-uusap na kami at sinusubukan kong makipag-ayos sa kanya, ay parang wala pa rin namang nagbago sa relasyon namin. Mas gusto pa rin niyang makasama si kuya. Nabalitaan ko kasi na pinupuntahan niya si kuya sa inuupahan nito at minsan ay naglilinis pa doon. Pero kahit na hindi na nagbibigay sa kanya si kuya ay hindi niya ito pinagsasanitaan ng kagaya sa ginagawa niya sa akin. Hanggang sa pagkakataong yon ay pinapakita pa rin niyang favorite niya si kuya kahit ako na ang sumusuporta sa kanya. Pero noong malapit na ang kasal namin ni Ederlyn, nagulat na lamang po ako noong dumating si nanay sa bahay namin. Umiiyak siya at gustong humingi ng tawad sa mga nagawa niya sa akin. Nalaman ko na itinaboy pala siya ni kuya at ipinahiya sa harapan ng girlfriend nito nang masunog ni nanay nang hindi sinasadya ang kabibili nitong damit. Sino ba naman po ako para hindi ko patawarin ang nanay ko, Papa Dudut? Sa ngayon ay maayos na po ang relasyon naming mag-ina. Natuloy na rin po yung kasal namin ni Ederlyn pero sa halip na gawin naming magarbo ay intimate wedding na lamang po ang pinili naming mag-asawa. At syempre kasama ko po roon ng dalawa kong magulang. Kahit nahiwalay na sila, pinili pa rin nilang maging magulang para sa akin noong araw na yon, kaya hindi ko po yun makakalimutan. Hindi ko man po naayos ang relasyon ko sa dalawa kong kapatid kahit papaano ay gumaan na po ang pakiramdam ko dahil okay na kami ng nanay ko. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, RJ. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ako?
Gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Barangay LS 97.1 Forever. Number 1